Poong Jesus aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayon'y mag-alapin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Nang binigyan sila ng kaputol ng isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat patupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kasama sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto na mahal na pong Hesus Nazareno, ay una, ang tingin natin sa debosyon natin ay pagdarasal, pamimintuho, pagpunta sa simbahan. Ito kagad yung naiisip natin. Pero magandang bigyang pansin din na bilang hamon sa atin ng ating pagdiriwang ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na yung kagalakan na ito ay wag lamang para sa atin, kundi ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay sana di ibahagi natin at ipahayag. At ang buhay natin bilang mga deboto ay hindi lamang pagsunod kay Jesus, kundi kasama ng ating pagsunod kay Jesus ay ang ating pagpapahayag at pagbabahagi
tungkol kay Jesus. Kaya maganda laging imbitasyon sa atin kung paano natin nasaksihan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, lalo na sa panahon ng ating kawalan, sa panahon ng mga pagsubok, nariyan kasama natin ang Panginoon. At kung paano tayo ginabayan ng Diyos, kung paano niya tayo hindi iniwan at pinabayaan. Yan din ang kwento natin ng ating pananampalataya. We have witnessed the goodness of the Lord. Kaya ang kanyang kabutihan ay ipahayag natin at ibahagi. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang Kristiyano. Magandang paanyaya sa atin na ang Diyos ay muling nabuhay at ang kagalakang ito tulad ng naramdaman ng mga alagad na hindi sila makapaniwala na si Jesus ay nasa harapan nila, laman at buto, buhay na buhay. Sana tayo rin bilang Kristiyano, ibahagi din natin ang kagalakan ni Jesus sa iba. At aminin natin bilang Kristiyano, medyo doon tayo nagkukulang. Madali lang para sa atin ang magsimba, ang magdasal, sumama sa prosesyon. Pero ang pagbabahagi natin ng ating pananampalataya, aminin natin na medyo nagkukulang tayo. Yung iba nahihiya pa na ibahagi ang kanyang pananampalataya. Nahihiya pa na ibahagi si Jesus. Natatakot na baka sabihan, ay baka may masabi sa akin yung mga kaibigan ko. Baka may masabi sa akin yung mga kapitbahay ko. Ano bang mas mahalaga? Sasabihin ng kapitbahay mo o tingin ng Diyos sa iyo? Ano bang mas mahalaga? Natatakot ka at nahihiya na ibahagi si Jesus dahil iniisip mo yung sasabihin ng kapitbahay mo, sasabihin ng mga kaibigan mo. Ano bang mas mahalaga? Ang pagtingin ng Diyos sa buhay mo o ang pagtingin ng kapwa mo? Ang Diyos, alam niya laman ng puso mo eh. Ang Diyos, hindi manghuhusga sa'yo. Ang Diyos, tanggap ka kung sino ka. Alam niya yung pagsisikap mo na magbagong buhay. Alam niya yung pagsisikap mo na tumalikod sa kasalanan at minsan ikay madadapa pero patuloy kang bumabangon. Alam ng Diyos yan. God knows your struggle in following Him at nakikita niya yon. At panikita ng Diyos ang ating pagsusumikap para isabuhay ang kanyang mabuting balita. Ang pangako din naman ng Diyos sa atin, tutulungan kita, sasamahan kita, hindi kita iiwan. Itong imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon, na maging saksi at ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba. Na tayo rin bilang Kristiyano ay huwag mahiya. At sana yung tindi ng kagalakan ng muling pagkabuhay ay ibahagi natin sa taong malapit at malapit sa atin. Ibahagi si Jesus sa iba. Maganda rin sa ating ebanghelyo na ikinikwento nila kung paano nila nakikilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Doon nila nakikilala si Jesus. Kung babalikan natin ang kwento ng dalawang alagad patungong Emmaus, hindi nila agad nakilala si Jesus sa kanilang paglalakad. Hindi nila nakilala na si Jesus pala yung kasama nila. Kasi, ang mas pinipigyan din nila yung kanilang pagkawalan ng pag-asa. Yung disappointments nila na binuksan nila kay Jesus. At nung naghatiin ni Jesus ang tinapay, doon nila nakilala na si Jesus pala yun sa harapan nila. Maganda rin din sa atin bilang Kristiyano sa ating paglalakbay
na laging makilala at makita ang Diyos na muling nabuhay. Makilala siya at makita lalong-lalo na sa paghahati ng tinapay. Kaya, at ngayon, paano natin ginagawa yon? Ginagawa natin ito tuwing tayo ay nagdiriwang ng misa. Kaya kung may kakilala ka din na taong hinahanap ang mukha ni Jesus, naisumpungan ang mukha ni Jesus dahil sa bigat na siguro ng dinadala, sa bigat ng problemang pinapasan, ay tila ang paligid niya ay madilim na at nais hanapin ang mukha ni Jesus. Malay mo, ikaw yung maging tagapagdala niya dito sa simbahan. Dalhin itong kakilala mo, kaibigan mo, palapit kay Jesus. Nang makilala niya at makita niya si Jesus sa paghahati ng tinapay. Nasumpungan ng mga alagad ang Panginoong muling nabuhay. Tayo rin ay nasumpungan ng Diyos sa paghahati ng tinapay, sa kabutihan niya sa atin, na aninagan natin ang kanyang muka. Ngayon ho, ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano, ipakita din natin ang mukha ni Jesus sa iba. Yakapin natin yung misyon na ito, na bilang saksi ng kabutihan ng Diyos, ibahagi sa iba, ikwento sa iba. Huwag mahiya, ipahayag at ibahagi ang iyong pananampalataya. Huwag mahiya na ipakilala at ibahagi si Jesus sa mga naisumpungan ang kanyang muka. Sabi nga ng Ebanghelyo, imposibleng hindi namin sabihin ang lahat ng aming nakita at narinig. At kung paano natin nakita si Jesus, paano natin nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay, sa ating panalangin, ibahagi din natin ang kwentong ito sa iba. Tulad ng paanyaya ni Jesus sa atin, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kaya tayo bilang mga saksi sa kabutihan ng Diyos, ay sinasabi niya sa atin, ipangaral ninyo ang lahat ng ito sa lahat ng inyong pupuntahan. Sa lahat ng inyong mga kadaupang palad, ipakilala si Jesus sa kanila. Yan ang misyon natin bilang Kristiyano. At sa ating pagyakap ng misyon, lalago din tayo bilang Kristiyano, lalalim ang pananampalataya ng isang Kristiyanong yumayakap sa misyon na ito. Amen.